batiin mo muna yung katabi mo ng Happy New Year. Happy New Year and blessed day to all of us. Congratulations sa naisagawang baptism of our very own couple, Brother Oliver and Sister Teresa Sevilla, on December 29, 2023. Today is our first Friday of the year 2024. At unang worship service natin ito this year. At napakaganda dahil sama-sama nating salubungin ang bagong taon na ito. Amen? Amen. At marami siguro ang gumawa o nagsulat ng kanilang mga New Year's resolution. Kaya nag-iisip ako kung anong ilalagay kong pamagat ng ibabahagi ko sa inyo. Ito po yung aking napili na pamagat. New Year's resolution, the godly way. So ang pamagat po is New Year's resolution, the godly way. And hinihiling ko po mga kapatid na magsitayo kayong lahat. Tayo po muna ay dumulog sa ating Diyos na buhay. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng habag, awan, pagmamahal. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na idinako mo po kami sa iyong tahanan. Kami po ay nakakapag-relax sa iyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong patuloy mo na ginagamit sa iyong banal na gawain, Panginoon. Nawa, ang mensahe ito ay magbigay kaliwanagan, empowerment sa bawat anak mo na nandito ngayon at sa mga makikinig pa, Panginoon. Maraming salamat. Muli, lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong buktong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming po. Okay, inuulit ko po yung papagat ng aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid. New Year's resolution, the godly way. Una, ano ba ang definition ng resolution? Dahil palagi nating naririnig yan at baka palagi tayong mayroong New Year's resolution every year. Resolution is a firm decision to do or not to do something. Sa Tagalog, matatag o matibay na desisyon o pagpapasya na gawin o hindi gawin ang isang bagay. Tanong, kumusta ang iyong New Year's resolution noong 2023? O sa mga nagdaang taon? Siguro yung iba wala. Sa mga meron, sinunod mo ba o hindi? No, maraming mga nakangiti, mga kapatid. Ilan ang tinupad mo at hindi mo tinupad? In your New Year's resolution last year, what did you resolve? Maybe paulit-ulit lang din ang ating New Year's resolution kada taon, pero hindi rin natin ito magawa-gawa. Based on survey, ano-ano ang mga karaniwang mga traditional New Year's resolution ng mga tao? First is improve physical fitness. Kaya maraming mga nag-enroll sa gym pagpasok ng New Year. At ito ang top 1 resolution ng mga tao. Kabilang dyan ang pagtitigil ng mga bisyo based on survey. Second is to improve finances. Dumami ang ipon o ang pera. Third is improve mental health. Hindi lang maging healthy sa pangatawan, kundi maging healthy sa pag-iisip. Dahil ang nangungunang sakit ngayon is depression or anxiety. At tumataas ang cases ng mga nagpapakamatay dahil sa depression. Fourth is ito, weight loss. Magbawas ng timbang. Number 1 na ako siya. Magpapayat o mag-diet. Naalala ko tuloy yung New Year's resolution namin ng aking kaibigan nung nag-aaral pa lang kami ng high school. Sabi namin sa isa't isa na magja-jogging kami ng madaling araw ng January 1 dahil New Year na. At doon siya natulog sa
aming bahay ng gabi ng December 31. So, mayroon na kaming napagkasunduan. At ito ay isa sa aming New Year's resolution. Ngayon, pagdating na ng madaling araw, ay ginigising na niya ako upang mag-jogging. Sabi ko sa kanya, saka na lang, babawi na lang ako next year. Ang New Year's resolution ay ginagawa ito ng mga hindi Kristiyano at Kristiyano. Maaaring hindi lahat dahil depende siguro ito sa pag-iisip ng isang Kristiyano kung ano ang pananaw niya dito. Maaaring negative o maaaring positive. Ako rin dati negative ako pagdating sa New Year's resolution. Pero kung iti-take natin ito as positive, ay napakaganda. For me, New Year's resolution is for new improvement. Maaaring ang ilan sa atin dito ay nagdi-desire na mas lalong gamitin pa ng Diyos nitong 2024. Pwede pakitas ang kamay yung mga mayroong ganong desire? Amen. 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 Okay. Na mas lalong tumatag pa ang ating pananampalataya. Mas mapabuti pa ang ating paglilingkod. Na mas lumako pa sa personal study at group study sa kanyang mga salita. Lumalim sa prayer at makapagdala pa ng mas maraming kaluluwa sa kanya. Pero kung iti-take natin ito as negative, ang New Year's resolution ay iisipin mo na same lang naman nung nakarang taon. Basta't maglilingkod na lang ako. Parang hindi welcome sa iyo ang improvement dahil paulit-ulit lang naman at walang pagbabago. Remember, resolution is a firm decision to do or not to do something. Parang commitment ito na gagawin for us to improve. Kaya inuulit ko ang aking babagi sa inyo ngayon mga kapatid. New Year's resolution, hindi sa pamamagitan ng ating sarili, but the godly way. Hindi po sa traditional. Okay, sa maka-Diyos na paraan. Upang hindi mananatili sa ating kaisipan, yung pagdating ng New Year, ay iisipin natin, is-save lang naman noong nakarang taon. Ganun lang ulit ang gagawin ko. May nakausap nga ako kanina lang kakahapon. Sabi niya, New Year na New Year. Walang pera. New Year na New Year. Ang daming problema. Maaaring sa 100 na katao na gumawa ng kanilang New Year's resolution, ay iilang percentage lamang ang tumutupad nito. Bakit kaya? Anong prinsipyo o kapahayagan ng Biblia ang maibabahagi ko sa inyo ngayon upang makayanan natin na harapin ang bagong taon ng may kagalakan, ng may kasiyahan, at magbibigay sa atin ng motivation at lakas upang makatulong na gumawa ng improvement at pagbabago sa ating buhay. I don't recommend na tayo ay uupo at gumawa ng mga listahan ng ating mga resolution ng bagong taon tapos babaliwalain. Sa tingin ko may mas mahusay na paraan. Gaya ng ating pinag-uusapan, New Year's resolution, the godly way. Unang bahagi natin mga kapatid. What are the 4 principles in the Bible to make change in your life for the new year? Inuulit ko, what are the 4 principles in the Bible to make change in your life for the new year? Kung sa Tagalog, 4 na prinsipyo o katotohanan sa Biblia upang gumawa ng pagbabago sa iyong buhay para sa bagong taon. First principle, seek what God wants for your life. Inuulit ko, seek what God wants for your life. Hanapin kung ano ang nais ng Diyos para sa iyong buhay. In Psalm chapter 25, verses 4 to 5, it says, show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Ito ay prayer ni King David at napakagandang panalangin niya ito. Sabi ni King David, show me your ways, O Lord. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Hindi ba napakagandang panalangin yan?
ipinapakita sa atin dito na tingnan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kung ano ang nais o desire ng Diyos sa ating buhay at kung ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Show me your ways, O Lord. Madalas natin nakikita na nakatayo tayo sa buhay at sinasabi natin na ito ang mga pagbabagong gusto kong gawin sa aking buhay. At sinusubukan natin gawin ang mga pagbabagong yon. Pero kung sa pansarili lang natin gagawin ang mga ito, ay mahina tayo. Mahihirapan tayong isagawa ang mga pagbabagong nais ng Diyos para sa ating buhay. Napakahina natin kapag wala ang God's power. Kaya kapag nananalangin tayo ng show me your ways, O Lord, ay sinasabi natin, Panginoon, ihayag mo sa akin ang mga bagay sa aking buhay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Katulad ng mga vices, poor devotional life, at marami pang iba. Kaya napakagandang panalangin din natin ito sa ating buhay. Show me your ways, O Lord. At sumunod na sinabi ni King David sa Psalm chapter 25 verse 5, lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation, on you I wait all the day. In other words, kung ano man ang mga bagay kung saan tayo nabigo nung una, at paulit-ulit tayong nabibigo dito, na kahit dumadalo na tayo sa gawain ng Diyos, dahil ang problema ay nagkukulang tayo sa pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. The power to change comes from the living God. And the power to quit comes from the living God. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay kung sa sarili lang nating paraan tayo magdedepende. At hindi rin natin kayang pigilan ang isang bagay na hindi nakalulugod sa Diyos kung sa sarili lang nating kakayahan. Only God can do the impossibilities. Amen? Amen. Kaya ang nararapat natin gawin is to rely, fully embrace, and be totally dependent to God. Amen? Amen. Anong sabi ni King David? For you are the God of my salvation. Ano man ang mga kahinaan natin ngayon, ay maniwala tayo na kayang-kaya ng Diyos na baguhin yan sa ating buhay. At upang makita ang God's power sa buhay natin at sa mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Inulit ko ang ating first point or principle number 1 natin is seek what God wants for your life and open our hearts to receive God's power. Amen. Amen? Praise God. Number 2 principles in the Bible to make change in your life for the new year. Number 2, determine in your life to do nothing that does not please God. Inulit ko, determine in your life to do nothing that does not please God. Magpasya sa iyong buhay na huwag gumawa ng anuman na hindi nakalulugod sa Diyos. John chapter 8 verse 29, it says, and he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. Ito ay prayer ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Na ito'y sinasabi niya na ang layunin ng kanyang buhay ay mapalugdan ang Ama. Ngayon, kung tunay nga tayong sumusunod at nagmamahal sa Panginoong Hesus, ay tularan natin ang kanyang mga halimbawa to please God the Father in heaven. Kung i-apply natin ito sa ating buhay, ay napakagandang pangako nitong New Year. God the Father will not leave us if we do those things that please Him. Amen? Amen. Jesus says, John chapter 14 verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another comforter, another helper, to be with you forever. Di another helper dyan sa ating binasa, or another comforter, or another advocate sa ibang version, ay ang Holy Spirit. At ang isa sa gawain ng Holy Spirit is to help us, to guide us, to remind us, o konsensyahin tayo
Kaya kung ano ang pagbabagong nais ng Diyos na gawin natin sa bagong taon, ay tutulungan tayo ng banal na Espiritu o Holy Spirit. Paano? Ang Holy Spirit ay mangungusap sa ating puso sa tuwing tayo ay nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos at habang tayo ay nananalangin ng show me your ways, O Lord. Ang kasunod niyan ay susumbatan tayo ng banal na Espiritu at bubuksan ang ating mga puso at kaya nagagawa natin ang mga bagay na nakakalugod lamang sa Diyos. Amen? At nawawalan na tayo ng gana sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Dahil pinapatay ito ng banal na Espiritu. Halimbawa, mga kapatid, isa rin akong alcoholic dati at chain smoker. Umaga pa lang pagpasok sa school, ay nakainom na ako ng alak. Then, nagdadala ako lagi ng extra t-shirt para pagkatapos ng klase, tanggalin na lang, hubarin na lang yung uniform, then inuman agad kasi hinuhuli yung mga naka-uniform na nagiinom sa labas. At ilang beses ko rin naging New Year's resolution yan, natanggalin ang aking bisyo. Pero noong naglilingkod na ako sa Diyos, ay hindi ko na namamalayan na nawawalan na ako ng gana sa amoy pa lang ng alak at sigarilyo. At ganyan ang gawain ng banal na Espiritu. Susumpatan kanya sa iyong mga gawain hindi maganda. Hanggang sa tuluyan mo na itong hindi gagawin at mawawalan ka na ng gana na gawin ang mga ito. Amen? At minsan, ang desisyon na yan ay hindi madaling desisyon. To quit something and pleasing to God. At hindi natin kaya tanggalin o baguhin kapag sa sarili lang nating kaparaanan. Hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Balik tayo sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa kanyang panalangin sa John chapter 8 verse 29, "For I always do those things that please the Father." And sa Luke chapter 22 verse 42, Jesus said, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." Yan yung time na huhulihin na siya ng mga kawal ng mga Romano sa Garden of Gethsemane. At iniwan siya ng kanyang mga alagad. Judas Iscariot, one of his disciples, betrayed him. Peter, the leader of his disciples, will deny him later. And his people na nais niyang iligtas will reject him. At isinisigaw pa nila na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. At siya'y pinahirapan, ipinako sa krus at pinuputya. Nanalangin ng 3 beses ang ating Panginoong Jesus mula sa kanyang puso sa Ama sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, "Ama, kung maaari, ay alisin mo ang kopang ito. Father, if you are willing, take this cup from me." At ano ang kopang ito? Ang cup na ito, yan ay ang hirap na kanyang dadanasin. The cross, the betrayal, the denial, the rejection, the nails. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa Ama, "Not my will, but yours be done." Amen? At sa mga sandaling yan, ay pinalakas siya ng Ama sa kanyang dadanasin sa krus dahil ang desire ng Panginoong Hesus was to please the Father. The Lord Jesus' desire was not to do anything nang hindi naayon sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga sabi niya, "But yours be done, not mine." Ang nais ng Panginoong Hesus ay ang kalooban lamang ng Ama. Question, what about us, mga kapatid? What do we desire in our lives this new year? We can face the new year with courage. We can face the new year with hope. We can face the new year with confidence by saying to God, "Show me your ways, O Lord." At alisin o iwasan na gawin ang mga hindi nakalulugod sa Diyos. Third principles in the Bible to make change in your life for the new year. Third,
Believe that God will do a new thing in your life this year. Maniwala tayo na may bagong gagawin ng Diyos sa ating buhay ngayong taon. Binasa rin kanina ni Kuya Rodel, Isaiah chapter 43 verse 19. It says, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will make even a road in the wilderness and rivers in the desert. Don't miss this, mga kapatid. By faith, God is going to do a new thing in your marriage. God is going to do a new thing in your health. God is going to do a new thing in your finances. Amen? Amen. God is going to do a new thing in your relationships with others. And God is going to do a new thing in your spiritual journey. If we allow Him, God will do a new thing in our lives. Amen? Amen. Praise God. Sabi ng Diyos, in the desert of your life, at ang desert o disyerto ay dry, o spiritual dry at walang progress. Kung tayo ay uhaw sa mga spiritual na bagay at uhaw sa Diyos, God will do a new thing for us this year. Amen? Kung ang desire natin ay ang kalusugan at nasa disyerto tayo ng ating buhay, sabi ng Diyos, ipagkatiwala mo ang iyong katawan sa Kanya, hindi sa iba, masisira yan. Romans chapter 12 verse 1, it says, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Let us present our body to God, and let us allow Him to do a new thing upang magamit natin itong kasangkapan for His glory and to do His will. Amen? Amen. Napakagandang panalangin ito sa Diyos na sasabihin natin sa Kanya, God, do a new thing with my family. Do a new thing in my relationships. Do a new thing in my career. And by faith, maniwala tayong ito'y gagawin ng Diyos at maniwala tayong totoo ang Kanyang mga salita at pangako para sa atin. Amen? Amen. Praise God. Tulad ng ating binasa sa Isaiah chapter 43 verse 19, a road in the wilderness, that is a miracle. And rivers in the desert, that is a miracle. Rivers in the desert. Naniniwala ba talaga tayo na kayang-kayang gawin yan ng Diyos at totoo ang Kanyang mga salita? Amen? Remember, we are serving a miracle-working God. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kayang-kaya niyang gawin kahit pa sa ating buhay. Amen? Philippians chapter 4 verse 19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. God can supply our financial needs as well. If we believe, we will receive. God will do a new thing in our lives. God can supply all our needs. Amen? Praise God. Fourth principles in the Bible to make change in our life for the new year. Fourth, discover God's blessings for you every morning this new year. Inuulit ko, discover God's blessings for you every morning this new year. Tuklasin ang mga pagpapala ng Diyos para sa iyo tuwing umaga ngayong bagong taon. Lamentations chapter 3 verses 22 to 24. Through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in Him. A very familiar verse. May mga gospel songs na ganyan ang lyrics. Sabi ng kanta, there are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pasensya lang, pasagin boses, mga kapatid. God's mercies, they are new every morning. Ang sarap ulit-ulitin
nasambitin ito sa ating mga puso. Yan ang ating Diyos na sinasamba. Punong-puno ng awa, ng habag, ng pagmamahal. Imagine kung nauubos lang ang awa ng Diyos, paano na kaya tayo? Naisip ko kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kahit nakakainis na tayo, pero sabi niya, His mercies, they are new every morning. His compassions fail not. Amen? Dapat paggising pa lang natin sa umaga, ay ma-appreciate na natin ang kanyang kabutihan. Amen. At binigyan na naman niya tayo ng panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang habag, awa at pagmamahal sa atin. Kaya this new year, every day is going to be an exciting day para sa ating mga Kristiyano. Why? Because today is going to be a day of new opportunities, Amen. new blessings, Amen. and new breakthroughs in life. Amen. Amen. Short lamang po yung message ng ating New Year, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, ang hiling o dalangin ko sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, ay sa pagpasok ninyo sa bagong taon na ito, ay ma-realize nyo ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa inyong buhay. Amen. Sa pagpasok ninyo sa bagong taon na ito, ay hanapin ninyo ang Diyos na ituro sa inyo ang kanyang kaparaanan. His ways, not yours. His will, not yours. Sa pagpasok niyo sa New Year na ito, ay magkaroon kayo ng puso na ang nais ay ang magbigay lugod lamang sa Diyos. Sa pagpasok niyo sa bagong taon na ito, ay buong pusong maniwala by faith that God will do a new thing in your life. At sa pagpasok ninyo sa New Year na ito, ay araw-araw ay buksan ninyo ang inyong mga puso upang tanggapin ang mga kamanghamanghang pagpapala ng Diyos na inailaan niya sa inyo araw-araw because His mercies, His blessings are new every morning. Mga kapatid, manigong bagong taon. Happy New Year. Kaya dapat kapag bumabati tayo ng Happy New Year, ay makita ang happiness sa ating mukha. Kaya nga Happy New Year. Happy? Happy. Happy. Noong tinignan ko sa dictionary, ang salitang manigong sa English is prosperous. Yes. Combination ito ng manigo plus nang. At ang other terms ng manigong ay maunlad, matagumpay, at masagana. Mga kapatid, maunlad, matagumpay, masagana, at manigong bagong taon sa inyo at sa buong pamilya ninyo. May you have a blessed New Year. I declare blessings upon blessings and breakthroughs upon breakthroughs to you and to your family. Sabay-sabay natin isigaw. Welcome 2024, exciting Happy New Year! Isa pa! Welcome 2024, exciting Happy New Year! Praise God. Yes, po, magkakaroon tayo lahat. Kung may fireworks pa tayo. Praise God. Sa pagpasok natin sa bagong taon na ito, mga kapatid, lagi nating alalahanin yung goodness ng ating Diyos. Na binibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon. Panibagong, sabi nga ng ating Bible study kanina, refocus, restart, ng fresh start, beautiful and wonderful beginning in Jesus Christ. Amen. Gaya ng ating kinanta kanina, let us sing that song, mga kapatid, in our hearts. Music fades, all the straight away, and simply knowing just to bring something that's the word that will bless your heart. Our great
way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Careless words, no one knows express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for that song, Lord. Gaya ng ating napag-usapan kanina, mga kapatid, refocus. This year, 2024, let us refocus our lives to Jesus, to the Word of God, in meditating His Word, in prayer, in serving Him, in serving others. Let us refocus ourselves. Let us restart a new beginning, a beautiful and wonderful beginning in Jesus Christ, mga kapatid. Kung ang 2023 natin ay hindi ganon kaganda, this coming 2024, mga kapatid, mayroong inilaan ng Diyos para sa iyo. Yes. Mayroong inilaan ng Diyos na magbuting plano para sa iyo, kapatid. Let us respond to that by serving Him, mga kapatid. Let us be active sa kanyang mga gawain, mga kapatid. Even in our personal study, not just on the group study, sa kanyang mga salita, mga kapatid. Let us refocus on His words. Yan yung magbibigay sa atin ng encouragement, ng empowerment, ng direksyon, ng guidance in our lives. Magbabantay sa kanyang mga salita, sa kanyang presensya. Dahil dyan, ang banal na Espiritu tutulungan tayo. Tuturuan tayo, igagay niya tayo, mga kapatid. Ano man yung mga dala-dala natin noong 2023 na hindi magaganda, mga kapatid. Let us, sabi nga nung binasa natin sa Isaiah kanina, forget the former things. Forget yung mga nakaraan, mga mapapait na nakaraan. And let us matuto tayo dito. It will become a lessons for each and every one of us. Maging encouragement ito sa atin.
Salamat, Panginoon, sa mga experiences na hindi namin gusto. Sa mga tao na nagkaroon kami ng barriers. Salamat, Panginoon, ipinapakita mo kung gaano ka-powerful sa aming buhay, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Those barriers, we fall down in the name of Jesus. Wala pong imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Let us forget the former things and move on to the new beginning in Jesus Christ. A beautiful and wonderful beginning in Jesus Christ, mga kapatid. Yes, Lord. It's all about you. The song, it says, it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, but for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. That's the best thing we can do, mga kapatid. To be humble in the presence of God. To ask forgiveness, repentance, what we did before. Yan po yung napakagandang response natin sa Kanya, mga kapatid. And thank you, Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you for the Holy Spirit na tumutulong sa atin, Panginoon. We know this coming 2024, gaya ng sabi namin kanina, this will be an exciting day for us. Exciting new year for us, Panginoon. We know, hindi po nawawala ang mga struggles, problems, but we believe in your words, we believe in you, we believe in your power na kaya-kaya kaming tulungan, baguhin to overcome these struggles in life. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa aming pagpapatuloy nitong 2024, Panginoon. Guide us, lead us, lalong-lalo na po yung mga itatalaga mong leaders sa Church of JCL, Panginoon. Help us, Panginoon. Tulungan mo po ang mga aspiring leaders sa church na ito, Panginoon, so that we can lead this church into your green pastures. Hallelujah. Yes, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin,